Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang tahimik na baryo ng San Isidro. Kilala ang lugar sa matatabang lupa, malinaw na batis at mga punong namumunga sa bawat panahon. Maagang gumigising ang mga tao upang magtanim sa bukirin, mangisda sa ilog at mag-alaga ng kanilang mga hayop. Sa unang tingin ay tila payapa ang kanilang pamumuhay, ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may isang lihim na matagal nang ibinubulong ng matatanda. Kapag sumasapit ang gabi at nababalot ng hamog ang kabundukan, walang sinuman ang nangangahas umakyat sa matandang burol na nasa dulo ng kagubatan. Sinasabing doon, nagsimula ang isang sinaunang sumpa na paulit-ulit na bumabalik sa sinumang maging sakim sa kapangyarihan at kayamanan. Marami na ang nagtangkang alamin ang katotohanan, ngunit wala ni isa ang nakabalik na may malinaw na alaala sa kanilang nasaksihan. Sa baryong iyon, naninirahan si Mateo, isang binatang kilala sa kanyang kasipagan at kabutihan. Lumaki siyang ulila matapos pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa matinding karamdaman noong siya'y bata pa lamang. Pinalaki siya ng kanyang lola Bining, isang matandang babae na iginagalang ng buong baryo dahil sa kanyang karunungan at kababaang loob. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay. Ang kanilang maliit na kubo ay yari sa kawayan at pawid. May maliit silang taniman ng gulay at ilang punong namumunga na siyang pinagkukunan nila ng ikinabubuhay. Kahit kapos sa material na bagay, hindi kailanman nagreklamo si Mateo. Naniniwala siyang ang tunay na yaman ay ang malinis na budhi at mabuting puso. Tuwing madaling araw ay nagigising siya bago pa sumikat ang araw. Tinidilig niya ang kanilang mga tanim, nagsisibak ng panggatong at tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan ng lakas. Kaya naman mahal siya ng buong baryo. Ngunit may isang bagay na matagal nang bumabagabag kay Mateo. Madalas niyang mapansin na kapag binabanggit ng mga matatanda ang pangalan ng kanyang ama, bigla silang tumatahimik. Ang iba na may nagkakatinginan na tila may lihim na hindi dapat malaman ng binata. Isang gabi, habang nakaupo sila ng kanyang lola sa harap ng munting lampara, hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang pag-uusisa. Lola, mahinahon niyang tanong, bakit parang may inililihim ang lahat tungkol kay ama? Napabuntong hininga si Lola Bining. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik habang nakatingin sa apoy ng lampara. Darating ang panahon na malalaman mo rin ang lahat, mahina niyang tugon. Ngunit hindi pa ngayon. Lola, matagal ko nang hinihintay ang tamang panahon. Tumingin ang matanda sa kanyang apo. Nakita niya ang katapatan at determinasyon sa mga mata nito. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, sabi niya. Ngunit naging biktima siya ng isang sumpang hindi niya kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Sumpa? Tumango ang matanda. Isang sumpang isinilang mula sa kasakiman ng isang tao maraming taon na ang nakalipas. Hindi na nakapagtanong pa si Mateo dahil tumayo ang kanyang lola at pumasok sa silid. Nang bumalik ito ay may dala siyang lumang kahong kahoy na nababalot ng alikabok. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Ang kahong ito ay ipinagkatiwala ng iyong ama bago siya namatay. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang takip. Sa loob ay may lumang tela, isang kupas na sulat at isang pirasong guhit ng kakaibang singsing. Hindi ito pangkaraniwang alahas. Sa larawan ay makikita ang isang simpleng gintong singsing na may maliit na puting bato sa gitna. Nakapalibot dito ang mga ukit na tila sinaunang panalangin. Nasaan po ang tunay na singsing? Tanong ni Mateo. Matagal bago sumagot ang matanda. Nawala ito maraming taon na ang nakaraan. Bakit ito mahalaga? Sapagkat iyon lamang ang tanging bagay na kayang magtanggal ng sumpang sumira sa ating pamilya. Natahimik si Mateo. Pakiramdam niya ay biglang nagbago ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang buhay. Binasa niya ang lumang sulat. Hindi na halos mabasa ang ilang bahagi dahil sa katandaan nito, ngunit malinaw pa rin ang ilang pangungusap.
Kung mabasa mo man ito, anak, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa anumang mangyari. Ang sumpang aking dala ay hindi nagsimula sa akin, ngunit naniniwala akong may isang bagay na kayang wakasan ito, ang singsing ng paglaya. Hanapin mo ito hindi upang yumaman, kundi upang mapalaya ang mga inosenteng patuloy na nagdurusa. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa sulat. Lola, totoo po ba ang lahat ng ito? Tumango ang matanda. Maraming henerasyon na ang naghahanap sa singsing, wala ni isa ang nagtagumpay. Bakit? Sapagkat ang singsing ay hindi nagpapakita sa taong naghahangad lamang ng kapangyarihan. Napaisip si Mateo. Kung ganoon, bakit iniwan ng kanyang ama ang lihim na ito sa kanya? Bakit tila siya ang inaasahang magwakas sa sumpang hindi naman niya sinimulan? Kinabukasan ay nagtungo siya sa bukid gaya ng dati, ngunit hindi na mapakali ang kanyang isip. Habang nag-aararo siya, ay napansin niyang may matandang pulubi na nakaupo sa ilalim ng malaking punong acacia. Hindi niya ito kilala. Agad niya itong nilapitan at inabutan ng pagkain at tubig. Maraming salamat, iho, nakangiting sabi ng matanda. Walang anuman po. Pinagmasdan siya ng estranghero. May mabigat kang dinadala, nagulat si Mateo. Paano ninyo nalaman? Nakikita iyon sa iyong mga mata. Napayuko ang binata. May hinahanap akong kasagutan. Ngumiti ang matanda. Kung gayon, huwag mong hanapin ang daan sa pamamagitan ng lakas. Kundi paano po? Hanapin mo ito sa pamamagitan ng awa. Lalong nagtaka si Mateo. Bago pa siya makapagtanong muli, ay tumayo ang matanda. Kapag dumating ang ikapitong gabi mula ngayon, umakyat ka sa matandang burol. Sandali po. Ngunit paglingon niya, ay wala na ang matanda. Tila naglaho na lamang ito sa hangin. Nilibot niya ang paligid. Wala siyang nakitang bakas ng taong kausap lamang niya, ilang sandali ang nakararaan. Umuwi siyang litong-lito. Nang ikwento niya iyon kay Lola Bining, ay namutla ang matanda. Anong itsura niya? Inilarawan ni Mateo ang matandang pulubi. Napapikit si Lola Bining. Siya ang tagapagbantay. Sino po siya? Walang nakaalam kung tao pa ba siya o espiritong inatasang bantayan ang lihim ng singsing. Lumipas ang mga araw. Habang papalapit ang ikapitong gabi, ay lalo lamang bumibigat ang pakiramdam ni Mateo. Pakiramdam niya ay may malaking pagbabago ng naghihintay sa kanya. Pagsapit ng takdang gabi, tahimik niyang iniwan ang kanilang kubo. Hindi niya sinabi sa kanyang lola ang kanyang balak dahil alam niyang pipigilan lamang siya nito. Bitbit lamang niya ang isang sulo, kaunting pagkain, at ang lumang guhit ng mahiwagang singsing. Habang papalapit siya sa matandang burol, ay unti-unting lumalamig ang hangin. Ang mga punong dati niyang nakikita ay tila nagiging kakaiba ang anyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagdating niya sa tuktok ay nakita niya ang isang dambuhalang batong may nakaukit na simbolong katulad ng nasa larawan ng singsing. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Nang ilapat niya ang kanyang palad sa bato, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting bumukas ang lupa sa kanyang harapan. Mula sa kailaliman ay lumitaw ang isang makitid na daanang pababa sa ilalim ng burol. Huminto si Mateo. Alam niyang kapag itinuloy niya ang pagpasok ay wala nang kasiguruhan kung makababalik pa siyang muli. Ngunit naalala niya ang sulat ng kanyang ama. Naalala niya ang sumpang sumira sa kanilang pamilya. Naalala niya ang mga inosenteng maaaring naghihintay ng kalayaan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay buong tapang siyang humakbang pababa sa madilim na lagusan. Walang kamalay-malay na ang unang hakbang na iyon ang magsisimula sa pinakamapanganib na paglalakbay ng kanyang buhay. Humakbang si Mateo sa makitid na lagusang bumukas sa ilalim ng matandang burol. Sa bawat hakbang ay lalo niyang nararamdaman ang lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang liwanag ng kanyang sulo ang tanging gumagabay sa kanya habang unti-unti niyang nilalakbay ang daang matagal nang hindi nararating ng tao. Mahaba ang lagusan.
Ang mga dingding nito ay yari sa makinis na batong tila inukit ng kamay ng sinaunang sibilisasyon. Sa magkabilang gilid ay may mga kakaibang simbolong hindi niya mabasa, ngunit kapansin-pansing kahawig ng mga ukit sa larawan ng mahiwagang singsing. Habang lumalalim siya sa ilalim ng lupa, ay napansin niyang nawawala ang karaniwang ingay ng kalikasan. Wala siyang marinig na huni ng ibon o lagaslas ng hangin. Tanging ang marahang yabag lamang ng kanyang mga paa ang bumabasag sa katahimikan. Maya-maya ay narating niya ang isang malawak na silid na napapalibutan ng matatayog na haligi. Sa gitna nito ay may isang batong altar na natatakpan ng makapal na alikabok. Halatang napakatagal nang walang taong nakapasok doon. Maingat siyang lumapit. Sa ibabaw ng altar ay may nakaukit na mga salita. Ang naghahanap ng paglaya ay kailangang handang magbitaw sa sariling kapakanan. Paulit-ulit niyang binasa ang mga katagang iyon. Hindi niya lubos maunawaan ang kahulugan, ngunit naramdaman niyang mahalaga ang mensahe nito. Habang pinagmamasdan niya ang altar, ay may narinig siyang mahinang yabag mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon. Wala siyang nakitang tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang isa pang daanan. Ngunit bago pa man siya makapasok ay may isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi lahat ng pumapasok dito ay karapat-dapat. Napahinto si Mateo. Kung may naririyan, magpakita ka. Mula sa anino ng isang haligi ay lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang buhok at balbas, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng napakaraming taong karanasan. Hindi kita sasaktan, wika ng matanda. Sino po kayo? Ako ang isa sa mga tagapagbantay ng lagusang ito. Kayo rin po ba ang nakausap ko sa bukid? Ngumiti ang matanda. Marami ang nakakita sa akin sa iba't ibang anyo. Naguluhan si Mateo, ngunit pinili niyang makinig. Bakit ninyo ako pinapunta rito? Dahil ikaw ang huling tagapagmana ng pangakong iniwan ng iyong ama. Nabigla si Mateo. Kilala ninyo ang aking ama? Higit pa sa inaakala mo. Tahimik na tumingin ang matanda sa kisame ng kuweba na tila inaalala ang mga pangyayaring naganap. Maraming taon na ang nakalipas. Ang iyong ama ay minsan ding dumating sa lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Nakarating siya rito? Oo. Bakit hindi niya natagpuan ang singsing? Napabuntong hininga ang matanda. Sapagkat pinili niyang iligtas ang iba kaysa ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Natahimik si Mateo. Mas lalo niyang hinangaan ang kanyang ama. Kung gayon, nabigo po ba siya? Hindi. Nabigo lamang ang mga taong ang tanging hangarin ay makuha ang kapangyarihan. Ang iyong ama ay hindi nabigo. Nagawa niyang iligtas ang maraming buhay. Muling nabalot ng katahimikan ang buong silid. Ilang sandali pa ay inilabas ng matanda ang isang lumang susi na yari sa pilak. Ito ang unang susi. Saan po ito ginagamit? Sa pintuang naghihintay sa iyo. Tinanggap ni Mateo ang susi. Mainit ito sa kanyang palad na tila may sariling buhay. Makinig kang mabuti, sabi ng matanda. Ang singsing ng paglaya ay hindi lamang isang alahas. Isa itong banal na kasangkapan na nilikha upang sirain ang sumpang bunga ng kasakiman. Kung ganoon, sino ang lumikha nito? Isang matandang manggagamot na nakakita ng pagdurusa ng maraming tao. Ano ang sumpang tinutukoy ninyo? Tahimik na yumuko ang matanda. Noong unang panahon ay may isang makapangyarihang pinuno na naghahangad ng buhay na walang hanggan. Gumamit siya ng ipinagbabawal na kapangyarihan upang manatiling makapangyarihan. Ngunit sa halip na biyaya ay sumpa ang kanyang natanggap. Anong nangyari? Unti-unting kumalat ang sumpa sa kanyang mga tagasunod at sa kanilang mga angkan. Napaisip si Mateo. Ibig sabihin, ang aming pamilya kabilang sa mga naapektuhan. Napahawak si Mateo sa lumang sulat ng kanyang ama na nasa loob ng kanyang damit. Ngayon ay unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng katotohanang matagal na niyang hinahanap.
Itinuro ng matanda ang isang malaking pintuang bato sa dulo ng silid. Doon nagsisimula ang tunay mong pagsubok. Lumapit si Mateo. Sa gitna ng pintuan ay may maliit na butas na eksaktong kasya ang pilak na susi. Maingat niya itong ipinasok, unti-unti itong umikot. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang malalim na ugong sa buong kuweba. Dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuan. Mula sa loob ay bumungad ang isang napakalawak na bulwagan na may kisameng hindi na halos maabot ng kanyang paningin. Sa magkabilang gilid ay may mga estatwang bato ng mga taong tila nakaluhod sa panalangin. Sa pinakadulo ng bulwagan ay may 3 magkakaibang lagusan. Lumapit ang matanda sa kanyang tabi. Isa lamang ang tamang daan. Paano ko malalaman kung alin? Hindi mo iyon makikita gamit ang iyong mga mata. Kundi paano? Gamit ang iyong puso. Bago pa makapagtanong si Mateo ay unti-unting naglaho ang matanda na parang usok. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng napakalawak na bulwagan. Tiningnan niya ang 3 lagusan. Ang una ay nababalutan ng makinang na kristal. Ang ikalawa ay maliwanag at tila madaling tahakin. Ang ikatlo naman ay madilim at payak, halos walang anumang palatandaan. Naalala niya ang sinabi ng tagapagbantay, hindi lahat ng mukhang maganda ay siyang tamang landas. Pumikit siya sandali at tahimik na nanalangin. Pagdilat niya ay hindi na siya tumingin sa liwanag o sa kinang ng mga lagusan. Sa halip ay pinakinggan niya ang sariling damdamin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may banayad na hatak na nagmumula sa pinakasimpleng lagusan. Huminga siya ng malalim. Buo ang loob niyang tinahak ang madilim na landas. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang unahan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang bawat hakbang ay inilalapit siya sa lihim ng singsing ng paglaya at sa katotohanang matagal nang nakatago sa kasaysayan ng kanilang angkan. Tahimik na tinahak ni Mateo ang madilim na lagusang kanyang pinili. Sa simula ay wala siyang makita kundi ang liwanag ng kanyang sulo at ang makitid na daan sa kanyang harapan. Habang patuloy siyang naglalakad, napansin niyang unti-unting umiinit ang hangin. Nawala ang malamig na simoy na kanyang naramdaman sa unang bahagi ng lagusan at napalitan ito ng banayad na halimuyak ng mga bulaklak. Nagtaka siya. Paano magkakaroon ng amoy ng sariwang halaman sa kailaliman ng isang bundok? Ilang sandali pa ay nasilaw siya sa isang kakaibang liwanag. Nang makalabas siya sa dulo ng lagusan, hindi niya napigilang mapahinto sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang harapan ay isang napakalawak na hardin. Namumulaklak ang iba't ibang halamang hindi pa niya kailanman nakita. Ang bawat bulaklak ay may kakaibang kulay na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa kisame ng kuweba. May malinis na batis na dumadaloy sa gitna ng hardin at ang tubig nito ay napakalinaw na animoy salamin. Napaisip si Mateo, hindi ito ordinaryong lugar. Sa gitna ng hardin ay may isang napakalaking puno. Makapal ang katawan nito at napakalawak ng mga sanga. Nakabitin sa bawat sanga ang maliliit na gintong dahon na marahang kumikislap. Habang papalapit siya, ay napansin niyang may isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Payapa lamang itong nakatingin sa umaagos na batis. Lumapit si Mateo at magalang na yumuko. "Magandang araw po." Ngumiti ang matanda. "Matagal kitang hinihintay." Nagulat si Mateo. "Kilala ninyo po ako? Hindi lamang kita kilala, kilala ko rin ang iyong ama." Muli na namang nabanggit ang kanyang ama. Pakiramdam ni Mateo ay bawat hakbang niya sa paglalakbay ay lalo lamang siyang inilalapit sa nakaraan ng kanilang pamilya. "Ano pong lugar ito?" "Ito ang hardin ng mga nalimot." "Bakit po ganoon ang tawag dito?" "Dahil dito nananatili ang mga alaalang pinili ng tao na kalimutan." Hindi agad na unawaan ni Mateo ang kahulugan ng sinabi ng matanda. Lumapit ito sa malaking puno at marahang hinawakan ang isa sa mga gintong dahon.
Ang bawat dahon ay naglalaman ng isang alaala. Kanino po? Sa mga taong minsang dumaan sa lugar na ito. Napatingin si Mateo sa napakaraming dahon. Ilang libo kaya ang mga taong nakarating dito? May ilan kaya sa kanila ang nakakita sa singsing ng paglaya? Parang nabasa ng matanda ang kanyang iniisip. Marami ang naghangad na matagpuan ang singsing. May nagtagumpay po ba? Isa lamang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Sino po? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay lumapit siya sa batis at kumuha ng kaunting tubig gamit ang kanyang mga palad. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Mateo. Uminom ka. Bagaman nagtataka, sinunod niya ang utos. Pagkalapat ng malamig na tubig sa kanyang mga labi, ay biglang naglaho ang paligid. Napapikit siya. Pagdilat niya ay wala na siya sa hardin. Nasa gitna siya ng isang sinaunang nayon. Nakikita niya ang maraming taong abala sa kanilang gawain. May mga batang naglalaro. May mga magsasakang nag-aani. May matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay nakita niya ang isang binatang may hawak na gintong singsing. Simple lamang ang kasuotan nito ngunit bakas sa kanyang mukha ang kabutihan. Siya ba ang nakatagpo ng singsing? Bulong ni Mateo. Parang may tinig na sumagot mula sa kawalan. Oh, tahimik niyang pinanood ang lalaki. Hindi ito gumamit ng kapangyarihan upang yumaman. Sa halip ay ginamit nito ang singsing upang pagalingin ang mga may sakit, tulungan ang mahihirap, at iligtas ang mga inaapi. Habang lumilipas ang mga taon ay napansin ni Mateo na hindi nagbabago ang anyo ng lalaki. Ngunit isang araw ay dumating ang mga taong sakim na kapangyarihan. Hiniling nilang ibigay ang singsing. Tumanggi ang lalaki. Sa halip na gamitin ito para sa sarili, itinago niya ang singsing sa lugar na hindi maaabot ng masasamang tao. Pagkatapos noon ay kusa niyang isinuko ang kanyang buhay upang manatiling ligtas ang mahiwagang singsing. Unti-unting naglaho ang pangitain. Muling bumalik si Mateo sa hardin ng mga nalimot. Napansin niyang pasa pa rin ang kanyang mga kamay. Totoo po ba ang lahat ng nakita ko? Tumango ang matanda. Iyon ang kasaysayan ng unang tagapag-ingat ng singsing ng paglaya. Nasaan na po ang singsing ngayon? Naghihintay. Saan po? Sa taong may pusong handang magsakripisyo para sa iba. Napaisip si Mateo. Hindi pala lakas o talino ang kailangan upang matagpuan ang singsing. Kailangan pala ng dalisay na hangarin. Biglang umihip ang banayad na hangin. May isang gintong dahon ang nalaglag mula sa malaking puno. Dahan-dahan itong lumapag sa harap ni Mateo. Pulutin mo, sabi ng matanda. Sinunod niya ito. Pagkahawak niya sa dahon ay napansin niyang unti-unti itong nagiging isang maliit na gintong susi. Nagulat siya. Ano po ito? Ang ikalawang susi. Para saan po? May pintuang naghihintay sa iyo? Tinanggap ni Mateo ang susi at maingat itong itinago. Bago siya umalis ay muli siyang humarap sa matanda. May maipapayo pa po ba kayo? Ngumiti ang babae. Darating ang araw na kakailanganin mong mamili. Sa pagitan ng alin? Ng sarili mong kaligtasan at ng kaligtasan ng iba. Tama lamang ang pipiliin ko. Marami na ang nagsabi niyan. Tahimik na yumuko ang matanda. Ngunit kapag dumating ang sandaling iyon, tanging ang puso lamang ang makapagpapasya. Hindi na muling nagsalita ang matanda. Itinuro lamang nito ang isang makipot na landas sa kabilang dulo ng hardin. Nagpasalamat si Mateo at nagsimulang maglakad. Habang papalayo siya, ay napansin niyang unti-unting naglalaho ang hardin ng mga nalimot na tila isang panaginip. Makalipas ang ilang sandali, ay narating niya ang isa na namang malaking pintuang bato. Sa gitna nito ay may butas na kasukat ng gintong susing kanyang hawak. Huminga siya ng malalim. Maingat niyang ipinasok ang susi. Isang malalim na ugong ang muling umalingaw sa kailaliman ng bundok. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Mula sa loob ay umihip ang malamig na hangin. Sa dilim ng bagong lagusan ay may isang aninong nakatayo,
tahimik na naghihintay sa kanyang pagdating. Dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuang bato. Kumalat ang malamig na hangin sa paligid ni Mateo. At ang liwanag ng kanyang sulo ay tila nilamon ng makapal na dilim sa loob ng bagong lagusan. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang matangkad na anino. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Tahimik lamang itong nakatingin kay Mateo na tila matagal na nitong hinihintay ang kanyang pagdating. Huminga ng malalim ang binata at dahan-dahang lumapit. Habang papalapit siya, ay unti-unting luminaw ang anyo ng nilalang. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang balabal na kulay abo. May hawak itong tungkod na yari sa matandang kahoy at sa dulo nito ay may puting batong marahang nagliliwanag. Malalim ang kanyang mga mata, ngunit walang bakas ng galit o takot sa kanyang mukha. Maligayang pagdating, Mateo, mahinahon nitong wika. Nagulat ang binata, kilalanin niyo po ako? Ang pangalan mo ay matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng lugar na ito. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Pakiramdam niya ay lalo pang lumalalim ang hiwagang bumabalot sa kanyang paglalakbay. Sino po kayo? Ako ang bantay ng ikalawang pintuan. Binabantayan ninyo po ba ang singsing ng paglaya? Hindi. Kundi ano? Binabantayan ko ang mga pusong nagnanais na matagpuan ito. Napaisip si Mateo. Marami na po bang dumaan dito? Napakarami. Ilan po ang nagtagumpay? Tahimik na yumuko ang matanda. Kaunti lamang ang nakarating sa bahaging ito. Mas kaunti pa ang nakatawid sa susunod. Tumingin siya kay Mateo. Hindi dahil mahirap ang daan, kundi bakit po? Dahil nahihirapan silang talunin ang kanilang sariling puso. Tumahimik si Mateo. Naalala niya ang mga sinabi ng tagapagbantay at ng matandang babae sa hardin ng mga nalimot. Lahat sila ay iisa ang ipinahihiwatig. Ang tunay na laban ay hindi laban sa halimaw o panganib, kundi laban sa sarili. Itinaas ng matanda ang kanyang tungkod. Unti-unting lumiwanag ang buong bulwagan. Sa harapan ni Mateo ay lumitaw ang tatlong pintuan. Ang unang pintuan ay yari sa ginto at kumikislap na tila puno ng kayamanan. Ang ikalawa ay yari sa pilak at napapalibutan ng malinis na liwanag. Ang ikatlo ay yari lamang sa lumang kahoy. Wala itong anumang palamuti at tila napakasimple. Isa lamang ang magdadala sa iyo sa tamang landas, sabi ng matanda. Paano ko po malalaman? Hindi kita maaaring gabayan. Lumapit si Mateo sa gintong pintuan. Nang ilapit niya ang kanyang kamay, ay biglang nagpakita ang isang pangitain. Nakita niyang isa siyang mayamang pinuno. May malawak siyang lupain, maraming tagapaglingkod, at lahat ng tao ay yumuyuko sa kanya. Ngunit nang masdan niyang mabuti ang mga mukha ng mga tao, nakita niyang puno ang mga ito ng takot. Bigla siyang umatras, lumapit naman siya sa pintuang pilak. Muli siyang nakakita ng pangitain. Sa pagkakataong iyon, ay isa siyang tanyag na manggagamot. Dinarayo siya ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ngunit habang tumatagal ay napansin niyang unti-unti siyang nagiging mapagmataas. Hindi na niya tinutulungan ang mahihirap na walang maibayad. Muli siyang umurong. Sa wakas ay lumapit siya sa simpleng pintuang kahoy. Wala siyang nakitang anumang pangitain. Tahimik lamang itong nakatayo. Wala po akong nakikita, sabi ni Mateo. Ngumiti ang matanda. May mga pintuang hindi nangangako ng anuman. Ngunit maaaring iyon ang tama. Tumango si Mateo. Wala siyang naramdamang pagnanasa o tukso sa harap ng simpleng pintuang iyon. Kaya buong loob niya itong itinulak. Pagbukas ng pintuan ay bumungad ang isang makitid na daang napapaligiran ng matataas na bato. Sa gitna ng daan ay may isang batang lalaki na nakaupo sa lupa. Marumi ang kanyang damit at halatang pagod na pagod. Lumapit si Mateo. Ayos ka lang ba? Mahinang tumango ang bata. Naliligaw ako. Nasaan ang iyong pamilya? Hindi ko na sila makita. Tiningnan ni Mateo ang paligid. Wala siyang ibang nakita.
Naalala niya ang sinabi ng bantay. Hindi lakas ang susukat sa kanya, kundi ang kanyang puso. Lumuhod siya sa harap ng bata. Huwag kang matakot. Inabot niya rito ang kaunti niyang pagkain at tubig. Tinanggap iyon ng bata ng may ngiti. Salamat. Matapos kumain ang bata ay tumayo ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang magliwanag ang kanyang buong katawan. Napaatras si Mateo sa gulat. Unti-unting nagbago ang anyo ng bata hanggang sa maging isang binatang nakasuot ng puting kasuotan. Isa ka rin po bang tagapagbantay? Tanong ni Mateo. Tumango ang binata. Sinusubok lamang kita. Anong pagsubok iyon? Marami sa mga dumaraan dito ang hindi humihinto upang tumulong. Bakit? Dahil iniisip nilang masasayang ang kanilang oras sa paghahanap ng singsing. Tahimik na yumuko si Mateo. Hindi ko kayang iwan ang isang taong nangangailangan. Ngumiti ang tagapagbantay. Iyan ang dahilan kung bakit nakatawid ka. Inilahad nito ang kanyang kamay. May lumitaw na isang maliit na kristal na kulay puti. Ito ang bato ng habag. Maingat itong tinanggap ni Mateo. Para saan po ito? Kapag dumating ang oras na hindi mo na alam ang tamang landas, ang batong ito ang magpapaalala sa iyo kung bakit mo sinimulan ang paglalakbay. Pagkasabi nito ay unti-unting naglaho ang binata. Kasabay nito ay nagsimulang gumalaw ang mga bato sa paligid. Sa dulo ng makitid na landas ay bumukas ang isang bagong lagusan. Ngunit bago pa makalakad si Mateo ay may narinig siyang isang malakas na tinig na nagmumula sa kailaliman ng bundok. Ang tagapagmana ng sumpa ay papalapit na. Kasunod nito ay naramdaman niya ang bahagyang pagyanig ng buong kuweba. May isang makapangyarihang nilalang ang tila nagising mula sa napakahabang pagkakahimbing. Hindi pa man niya ito nakikita at damanan niya ang bigat ng presensiyang naghihintay sa kanyang tatahakin. Nang tumigil ang pagyanig ng kuweba, ay muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kanyang sulo habang nakatanaw sa madilim na lagusang bumukas sa kanyang harapan. Hindi na siya maaaring umatras. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa ay lalo niyang nararamdaman na papalapit na siya sa lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng bundok. Tahimik siyang nagpatuloy. Habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, ay napansin niyang nagbabago ang mga dingding ng lagusan. Ang dating makinis na bato ay unti-unting napalitan ng maiitim na batong may mga bitak na tila sinunog ng napakatinding apoy. Sa ilang bahagi ng daan ay may mga lumang ukit. Hindi na ito katulad ng mga nauna niyang nakita. Ang mga larawang nakaukit ay nagpapakita ng mga taong tila nag-aaway. May mga mandirigmang may hawak na espada, mga pamilyang naghihiwalay, at mga taong nakaluhod sa matinding pagdadalamhati. Napabuntong hininga si Mateo. Parang bawat ukit ay nagsasalaysay ng isang trahedyang dulot ng kasakiman. Makalipas ang ilang sandali ay narating niya ang isang napakalawak na bulwagan. Sa gitna nito ay may isang lawa na napakatahimik, hindi malinaw ang tubig nito. Sa halip ay kulay abo ito na tila natatakpan ng manipis na ulap. Sa gitna ng lawa ay may isang maliit na pulo. Doon nakatayo ang isang matandang punong halos wala ng dahon. Habang pinagmamasdan iyon ni Mateo ay may lumitaw na isang bangkang yari sa lumang kahoy. Walang sakay, walang sagwan. Unti-unti itong lumapit sa pampang na tila may hindi nakikitang nagtutulak. Nag-alinlangan si Mateo, ngunit naalala niya ang mga naunang pagsubok. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng pagtitiwala. Maingat siyang sumakay sa bangka. Pagkaupo niya ay kusa itong umusad. Tahimik lamang ang paglalayag, walang hangin, walang alon. Habang papalapit siya sa gitna ng lawa, ay napansin niyang may mga aninong unti-unting lumilitaw sa ibabaw ng tubig. Mga mukha, mga taong umiiyak, mga matang puno ng dalamhati, parang may nais silang sabihin, ngunit walang anumang tinig na lumalabas. Napayuko si Mateo at tahimik na nanalangin. Ilang sandali pa ay narating niya ang maliit na pulo.
pagbaba niya ay napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng tuyong puno. Nakasuot ito ng kupas na balabal. Nakayuko lamang ito at tila malalim ang iniisip. Lumapit si Mateo. "Magandang araw po." Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang matanda. Nagulat si Mateo. Ang mukha nito ay halos kahawig ng kanyang sariling mukha, ngunit higit na matanda at puno ng pagod. "Sino po kayo?" Matagal bago sumagot ang matanda. "Ako ang unang sinumpa." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Kayo po ba ang pinagmulan ng sumpa?" Tahimik itong tumango, hindi makapaniwala ang binata. Sa kanyang harapan ay ang taong matagal ng sanhi ng pagdurusa ng napakaraming pamilya. "Ako ay dating pinuno ng isang masaganang kaharian," mahinang sabi ng matanda. "Minahal ako ng aking mga nasasakupan. Ngunit nang dumating ang takot sa pagtanda at kamatayan, hinayaan kong lamunin ako ng kasakiman." Tahimik na nakinig si Mateo. "Naghahanap ako ng kapangyarihang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. May isang mangkukulam na nangakong maibibigay iyon. Tinanggap ko ang kanyang alok." Napapikit ang matanda, ngunit ang bawat biyayang galing sa kasamaan ay may katumbas na kapahamakan. "Sa araw na tinanggap ko ang sumpa, nagsimula ring magdusa ang aking kaharian." Unti-unting bumigat ang tinig nito. "Nalanta ang aming mga bukirin. Nagkasakit ang aking mga nasasakupan. Naging mapaghinala ang bawat isa. Nagkaroon ng digmaan. Pati ang sarili kong pamilya ay hindi nakaligtas." Tahimik lamang si Mateo. Ramdam niya ang pagsisisi sa bawat salitang binibigkas ng matanda. Sinubukan kong alisin ang sumpa, ngunit huli na ang lahat. Kaya isinilang ang singsing ng paglaya. Napatingin si Mateo. "Ibig sabihin, ang singsing ay ginawa upang pigilan ang sumpang inyong sinimulan?" Tumango ang matanda. "Ngunit hindi ako karapat-dapat na gamitin iyon." "Bakit po?" "Sapagkat ang taong lumikha ng singsing ay nagsabing ang pusong nilamon ng kasakiman ay hindi kailanman makahahawak sa tunay na kapangyarihan nito." Tahimik na bumagsak ang isang luha mula sa mga mata ng matanda. "Araw-araw kong pinapanood ang pagdurusa ng mga angkang nadamay sa aking pagkakamali. Kabilang doon ang iyong pamilya." Napayuko si Mateo. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na pinagmulan ng lahat. Hindi halimaw. Hindi espiritu, kundi isang taong minsang nagpadaig sa sariling pagnanasa. Ilang sandali silang parehong nanahimik. Pagkatapos ay nagsalita muli ang matanda. "Galit ka ba sa akin?" Matagal bago sumagot si Mateo. Kung dati sana niya ito nakita, marahil ay oo ang kanyang isasagot. Ngunit matapos niyang makita ang matinding pagsisisi ng matanda, iba ang naramdaman niya. "Hindi na po." Nagulat ang matanda. "Bakit?" "Dahil nakikita ko pong matagal na kayong nagpaparusa sa inyong sarili." Unti-unting pumikit ang matanda. Lumitaw ang isang payapang ngiti sa kanyang mukha. Napakabigat ng salitang kapatawaran. "Maraming taon ko itong hinintay." Tumayo siya at lumapit kay Mateo. Mula sa loob ng kanyang balabal ay inilabas niya ang isang maliit na sisidlang yari sa kristal. Sa loob nito ay may kumikislap na puting liwanag. Ito ang luha ng pagsisisi. "Ano po ang gamit nito?" "Isa ito sa mga susi upang marating ang singsing ng paglaya." Tinanggap iyon ni Mateo ng buong pag-iingat. Pagkahawak niya sa sisidlan ay biglang nagsimulang magliwanag ang buong pulo. Unti-unting naglalaho ang matandang lalaki. "Maraming salamat," mahinang wika nito. "Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, gumaan ang aking puso. Tuluyan na itong naglaho na parang hamog na tinangay ng hangin. Kasabay nito ay nagsimulang mamukadkad ang tuyong puno. Lumago ang mga dahon nito, namulaklak ang mga sanga, luminaw ang kulay ng lawa, nawala ang mga aninong umiiyak sa ilalim ng tubig. Napangiti si Mateo, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan.
Biglang umalingaw ang isang malalim at mabigat na tinig sa buong kuweba. Kung pinatawad mo ang pinagmulan ng sumpa, handa ka na bang harapin ang tunay na nagbabantay sa singsing ng paglaya? Biglang nagdilim ang buong paligid. Sa kabilang pampang ng lawa ay unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na nababalot ng maitim na balabal. Hindi makita ang mukha nito, ngunit mula sa ilalim ng talokbong ay kumikislap ang dalawang matang kulay pula na tahimik na nakatitig kay Mateo. Sa unang pagkakataon sa kanyang paglalakbay, naramdaman niyang ang susunod na hakbang ay maaaring maging pinakamapanganib sa lahat. Nabalot ng makapal na dilim ang buong paligid. Ang malinaw na lawa ay muling naging tahimik at ang malamig na hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Sa kabilang pampang ay nakatayo ang dambuhalang nilalang na nababalot ng maitim na balabal. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Ngunit sapat na ang presensya nito upang maramdaman ni Mateo ang bigat ng kapangyarihang taglay nito. Mahigpit niyang hinawakan ang sisidlang naglalaman ng luha ng pagsisisi at ang bato ng habag na kanyang natanggap sa mga naunang pagsubok. Naalala niya ang mga sinabi ng bawat tagapagbantay na kanyang nakilala. Hindi lakas ang magiging sandata niya, kundi ang kabutihan ng kanyang puso. Maya-maya ay gumawa ng isang hakbang ang nilalang. Kasabay noon ay kumalat ang maitim na usok sa buong lawa. Unti-unting naglaho ang anyo ng dambuhala. Sa halip ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may maputing buhok at mahabang balbas. Suot nito ang isang puting balabal na may mga gintong borda sa laylayan. Ang mapupulang mata ay napalitan ng mga matang puno ng karunungan. Lumapit ito kay Mateo. "Huwag kang matakot." Nagulat ang binata. "Kayo po ba ang nilalang na nakita ko kanina?" Tumango ang matanda. Ang anyong iyon ay nakikita lamang ng mga pusong nababalot pa ng takot. "Totoo po ba kayong tagapagbantay?" "Ako ang huling tagapagbantay bago marating ang landas patungo sa singsing ng paglaya." Tahimik na yumuko si Mateo bilang paggalang. "Marami na po ba ang nakarating dito?" "Marami." "Ilan ang nakalampas?" "Iilan lamang." "Bakit po?" "Sapagkat ang pinakahuling pagsubok ay hindi kayang lampasan ng taong inuuna ang sarili." Naglakad ang matanda patungo sa gitna ng pulo. Sumunod si Mateo. Sa kanilang harapan ay unti-unting lumitaw ang isang bilog na liwanag sa lupa. Mula rito ay umusbong ang 3 haliging yari sa puting bato. Sa ibabaw ng bawat haligi ay may kakaibang bagay. Sa una ay isang supot na puno ng gintong barya. Sa ikalawa ay isang makinang na korona. Sa ikatlo ay isang maliit na sisidlang walang laman. "Itong 3 ang maaari mong piliin," sabi ng matanda. "Ano po ang kahulugan ng bawat isa?" "Ang ginto ay sagisag ng kayamanan. Ang korona ay sagisag ng kapangyarihan. Ang walang lamang sisidlan ay sagisag ng pusong handang magbigay." Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang 3 bagay. Napakaganda ng korona, kumikinang ang mga hiyas nito. Ang supot ng ginto naman ay tila sapat upang mabago ang buhay ng isang buong baryo. Ngunit ang huli ay isang simpleng sisidlang walang laman. Wala itong halaga sa unang tingin. Lumapit ang matanda. Hindi mo kailangang magmadali. Ngunit hindi nagtagal ang pag-iisip ni Mateo. Lumapit siya sa walang lamang sisidlan. Maingat niya itong hinawakan. Kung may dala akong kayamanan, ngunit wala akong malasakit sa kapwa, mawawalan din iyon ng halaga, tulad din ng kapangyarihan. Mas nanaisin kong maging handang tumulong kaysa maging makapangyarihan. Ngumiti ang matanda. Unti-unting nagliwanag ang sisidlan. Napuno ito ng malinaw na tubig na tila kumikislap. Ito ang tubig ng pag-asa. Tinanggap iyon ni Mateo. Dalhin mo ito. Darating ang oras na kakailanganin mo ito. Maya-maya ay nagsimulang manginig ang lupa. Sa dulo ng pulo ay lumitaw ang isang tulay na yari sa puting bato. Sa kabilang dulo nito ay makikita ang isang napakalaking pintuang yari sa kristal. Hindi ito katulad ng mga naunang pintuan.
Mas maliwanag ito at tila nababalutan ng kakaibang kapayapaan. Iyan na po ba ang daan patungo sa Singsing? Hindi pa, kundi saan po? Sa lugar ng katotohanan. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano po iyon? Ang huling lugar kung saan walang maitatago ang sinuman. Naglakad silang dalawa patungo sa tulay. Habang tumatawid sila ay napansin ni Mateo na ang tubig sa ilalim nito ay tila nagpapakita ng mga alaala. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang lola Bining. Ang masasayang araw bago dumating ang matinding pagdurusa sa kanilang pamilya, napaluha siya, napansin iyon ng matanda. Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit ka narito. Huwag mong kalilimutan iyon. Tumango si Mateo. Pagdating nila sa malaking pintuan ay huminto ang matanda. Hanggang dito lamang ako. Hindi na po ba kayo sasama? Umiling ito. Ang susunod mong haharapin ay ikaw mismo. Nagulat si Mateo. Ako? Sa lugar ng katotohanan, walang ibang kalaban kundi ang sariling puso. Tahimik na inilabas ni Mateo ang lahat ng kanyang natanggap sa paglalakbay. Ang pilak na susi, ang gintong susi, ang bato ng habag, ang luha ng pagsisisi, at ang tubig ng pag-asa. Biglang nagsimulang magliwanag ang 5 bagay. Isa-isang lumipad ang mga ito patungo sa gitna ng kristal na pintuan. Kasabay nito ay bumukas ang napakalaking tarangkahan. Mula sa loob ay sumilay ang isang nakakasilaw, ngunit banayad na liwanag. Ngunit bago tuluyang makapasok si Mateo, ay muling nagsalita ang huling tagapagbantay. Alalahanin mo ito. Ang taong tunay na karapat-dapat sa singsing ng paglaya ay hindi ang naghahanap ng kapangyarihan, kundi ang handang isuko ang lahat upang mapalaya ang iba. Tumango si Mateo. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay buong tapang siyang humakbang papasok sa lugar ng katotohanan. Hindi pa nalalaman na doon niya matutuklasan ang pinakamatinding lihim tungkol sa kanyang sarili at sa sumpang matagal nang bumabalot sa kanyang angkan. Pagkapasok ni Mateo sa malaking tarangkahang kristal, ay kusa itong nagsara sa kanyang likuran. Ang liwanag na bumungad sa kanya ay banayad at hindi nakakasilaw. Tahimik ang buong paligid at tila maging ang kanyang paghinga ay malinaw niyang naririnig. Ang lugar ng katotohanan ay hindi katulad ng alinmang lugar na kanyang napuntahan. Walang mga puno, walang ilog, walang mga gusali. Isa lamang itong malawak na kapatagang nababalutan ng puting liwanag. Sa gitna nito ay may isang bilog na salaming bato na napakalinis at napakakainis. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Nang tumingin siya sa salamin, ay hindi ang kanyang sariling mukha ang kanyang nakita. Sa halip ay ang kanyang ama. Bata pa ito, malakas ang pangangatawan at may masayang ngiti sa labi. Nakasuot ito ng simpleng damit habang nagtatrabaho sa bukid. Ilang sandali pa ay lumitaw ang kanyang ina. Magkahawak kamay silang dalawa habang pinagmamasdan ang isang batang naglalaro sa damuhan. Napangiti si Mateo. Alam niyang siya ang batang iyon. Ngunit unti-unting nagbago ang larawan. Nakita niya ang pagdating ng isang matinding karamdaman sa kanilang tahanan. Isa-isang nanghina ang kanyang mga magulang. Pinilit ng kanyang ama na maghanap ng lunas. Lumakad ito sa kabundukan. Tinahak ang madilim na kagubatan. Hanggang sa marating ang lihim na lagusan sa ilalim ng matandang burol. Napuno ng pananabik si Mateo. Sa wakas ay makikita na niya ang mga pangyayaring matagal niyang gustong malaman. Sa salamin ay nakita niyang dumaan din ang kanyang ama sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. Nakilala rin nito ang mga tagapagbantay. Nakarating din ito sa hardin ng mga nalimot. Nakita rin nito ang unang sinumpa. Ngunit nang marating ng kanyang ama ang lugar ng katotohanan, ay may kakaibang pangyayaring naganap. Lumitaw ang isang maliit na batang babae. Halatang mahina na ito dahil sa matinding karamdaman. Lumuhod ang kanyang ama sa tabi nito. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong nito. Tinamaan ako ng sumpa. Mahina nitong sagot.
Nawawala na ang aking lakas. Lumapit noon ang isang tagapagbantay sa kanyang ama. Kung ipagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay, maaari mong matagpuan ang singsing ng paglaya. Ngunit kapag pinili mong iligtas ang batang ito, mawawala ang pagkakataon mong makuha ang singsing. Matagal na nag-isip ang kanyang ama. Pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi ko kayang talikuran ang isang inosenteng bata. Kaagad nitong ibinigay ang natitira niyang lakas upang mailigtas ang bata. Unti-unting nawala ang sakit ng batang babae. Ngunit dahil doon ay nawala rin ang lakas ng kanyang ama. Hindi na nito naituloy ang paglalakbay. Napaluha si Mateo habang pinapanood ang lahat. Ngayon ay lubos na niyang naunawaan kung bakit hindi natagpuan ng kanyang ama ang mahiwagang singsing. Hindi ito nabigo. Pinili lamang nitong unahin ang buhay ng iba. Unti-unting naglaho ang larawan. Muling lumitaw ang sariling refleksyon ni Mateo. Ngunit maya-maya ay nagbago na naman ito. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng marangyang kasuotan. Suot niya ang singsing ng paglaya. Yumaman ang kanilang pamilya. Lumago ang kanilang mga bukirin. Naging maunlad ang buong baryo. Ngunit habang tumatagal ay napansin niyang nagbabago rin ang kanyang ugali. Naging mapagmataas siya. Ayaw na niyang tumulong sa mahihirap. Natakot siyang maagaw ang kanyang kapangyarihan hanggang sa dumating ang araw na muli na namang bumalik ang sumpa. Napaatras si Mateo. Hindi! Biglang naglaho ang pangitain. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig. Iyan ang maaaring mangyari kung gagamitin mo ang singsing ng paglaya para sa sarili. Tahimik na yumuko si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya akalaing maging siya ay maaaring matukso. Sa unang pagkakataon ay tunay niyang naunawaan ang bigat ng kapangyarihang kanyang hinahanap. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Hindi siya katulad ng mga naunang tagapagbantay. Mas payapa ang kanyang mukha, mas banayad ang kanyang tinig. Ako ang tagapangalaga ng katotohanan. Lumapit siya kay Mateo. Natakot ka ba sa iyong nakita? Opo, mabuti. Nagulat si Mateo. Bakit po? Sapagkat ang taong hindi natatakot sa kapangyarihan ay madaling alipinin nito. Tumango siya. Maaari pa ba akong maging karapat-dapat sa singsing? Ngumiti ang matanda. Ang pagiging karapat-dapat ay hindi nakukuha sa pagiging perpekto, kundi sa pagpiling gawin ang tama sa kabila ng tukso. Iniabot nito kay Mateo ang isang maliit na kristal na kulay bughaw. Ito ang kristal ng katotohanan. Kapag isinama mo ito sa mga nauna mong natanggap, mabubuksan ang huling daan. Maingat niya itong tinanggap. Pagkahawak niya rito ay nagsimulang magliwanag ang buong lugar ng katotohanan. Unti-unting nabuo ang isang hagdang yari sa puting bato. Paakyat ito sa isang mataas na pintuan na yari sa purong ginto. Sa gitna ng pintuan ay nakaukit ang larawan ng mahiwagang singsing. Napalunok si Mateo. Ramdam niyang malapit na siyang makarating sa layunin ng kanyang paglalakbay. Ngunit bago siya makaakyat sa unang baitang ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nayanig ang buong lugar. Unti-unting bumukas ang kalangitan ng puting liwanag. Mula rito ay bumaba ang isang nilalang na nababalutan ng maitim na usok. Hindi ito tulad ng mga tagapagbantay. Mabigat ang presensya nito. Mula sa kailaliman ng kanyang balabal ay narinig ang malamig na tinig. Napakalayo na ng iyong narating, Mateo. Ngunit walang sino man ang makakukuha ng singsing ng paglaya hanggat ako ang nagbabantay sa huling pintuan. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kristal ng katotohanan. Alam niyang ang pinakamahalagang pagsubok sa kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo si Mateo sa paanan ng hagdang yari sa puting bato. Sa kanyang harapan ay ang nilalang na nababalot ng maitim na usok. Ang malamig nitong tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lugar ng katotohanan. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Mateo ang mahiwagang nilalang. Hindi siya humugot ng sandata.
Hindi siya umatras. Sa halip ay huminga siya ng malalim at pinagmasdan ng anyo ng nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Hindi ka ba natatakot? Tinatakot ninyo ako, mahinahong sagot ni Mateo. Ngunit hindi ako tatakbo. Unti-unting gumalaw ang maitim na usok. Marami na akong nakita. Mga hari, mga mandirigma, mga pantas. Lahat sila ay nabigo. Bakit sa palagay mo ay magtatagumpay ka? Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi ko po alam kung magtatagumpay ako. Ang alam ko lamang ay hindi ko maaaring pabayaan ang mga taong naghihintay ng paglaya mula sa sumpa. Biglang tumahimik ang nilalang. Maya-maya ay nagsimulang maglaho ang maitim na usok. Unti-unting lumitaw ang tunay nitong anyo. Isa pala itong matandang lalaki na nakasuot ng maitim na balabal. Puti ang kanyang buhok at bakas sa kanyang mukha, ang napakalalim na lungkot. Nagulat si Mateo. Hindi po pala kayo halimaw. Umiling ang matanda. Hindi kailanman. Kung gayon, sino po kayo? Ako ang huling tagapagbantay ng singsing ng paglaya. Bakit po kayo nagpakita sa anyong nakatatakot? Dahil ang takot ang unang sinusubok sa bawat naghahanap ng singsing. Tahimik silang nagkatitigan. Pagkatapos ay itinuro ng matanda ang mataas na pintuang ginto. Nasa kabilang panig niyan ang singsing ng paglaya. Ngunit hindi mo pa maaaring kunin. Bakit po? Sapagkat may huling pagsubok. Lumapit ang matanda sa gitna ng malawak na kapatagan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kasabay noon ay lumitaw ang 3 tao sa harapan ni Mateo. Ang una ay ang kanyang lola Bining. Ang ikalawa ay isang batang babae na hindi niya kilala at ang ikatlo ay isang matandang lalaki na halatang matagal nang dinadapuan ng sumpa. Nagulat si Mateo. Totoo po ba sila? Tunay silang mga taong naghihintay ng pagliligtas. Paliwanag ng tagapagbantay. Ngunit isa lamang ang maaari mong iligtas. Nabigla si Mateo. Bakit isa lamang? Sapagkat iyon ang kapalit ng huling pintuan. Napatingin siya sa kanyang lola. Naaalala niya ang lahat ng sakripisyong ginawa nito upang siya ay mapalaki. Napatingin siya sa batang babae. Halatang wala itong kalaban-laban. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang lalaki. Nanginginig ito habang pilit na lumalaban sa epekto ng sumpa. Parang pinipiga ang puso ni Mateo. Hindi niya kayang mamili. Lumuhod siya at yumuko. Hindi ko po kaya. Tanging isa lamang, muling sabi ng tagapagbantay. Napapikit si Mateo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan ay muli siyang tumingin sa 3. Hindi ko pipiliin ang isa. Napakunot ang noo ng matanda. Iyan ba ang iyong sagot? Opo. Kung hindi ka pipili, walang maililigtas. Tahimik na tumango si Mateo. Kung ganoon ako na lamang ang maging kapalit. Nagulat ang tagapagbantay. Ano ang ibig mong sabihin? Kung kailangan ng isang buhay upang mabuksan ang huling pintuan, ibinibigay ko ang sarili kong buhay. Ngunit iligtas ninyo silang lahat. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko kayang pumili kung sino ang mas karapat-dapat mabuhay. Lahat sila ay may halaga. Biglang nagliwanag ang kristal ng katotohanan na nasa kanyang dibdib. Kasunod nito ay kumislap din ang bato ng habag, ang luha ng pagsisisi, ang tubig ng pag-asa at ang 2 susi. Unti-unting naglaho ang 3 taong nasa kanyang harapan. Napatingin si Mateo sa tagapagbantay. Ngumiti ito sa unang pagkakataon. Sa wakas, matapos ang napakaraming taon, may dumating ding tunay na karapat-dapat. Nagulat si Mateo. Hindi po ba tunay ang pagsubok? Tunay ang iyong naging pasya. Ngunit ang 3 taong nakita mo ay mga larawan lamang ng mga taong maaari mong mahalin. Ang mahalaga ay ang iyong naging pagpili. Unti-unting bumukas ang pintuang ginto. Mula sa loob ay lumabas ang isang napakaliwanag na sinag. Kasabay nito ay narinig ni Mateo ang banayad na tinig. Ang pusong handang magsakripisyo para sa lahat, ang tanging maaaring humawak sa singsing ng paglaya. Dahan-dahang lumuhod ang huling tagapagbantay.
Hinihintay ka na nito. Tumayo si Mateo. Isa-isa niyang inakyat ang hagdang bato. Sa bawat hakbang ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Nang marating niya ang tuktok ay bumungad sa kanya ang isang maliit, ngunit napakagandang silid. Sa gitna nito ay may pedestal na yari sa puting marmol. At sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ito nababalutan ng mamahaling hiyas. Ngunit ang maliit na puting batong nasa gitna nito ay naglalabas ng banayad at dalisay na liwanag. Alam ni Mateo na ito na ang matagal niyang hinahanap. Ang singsing ng paglaya. Ngunit bago pa man niya ito maabot ay isang tinig ang muling umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang paghawak sa singsing ay hindi pa ang katapusan. Ito ang simula ng pinakamabigat mong pananagutan. Nakatayo si Mateo sa harap ng pedestal na yari sa puting marmol. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang singsing ng paglaya, tahimik na naglalabas ng banayad na liwanag na tila tumatagos sa kanyang puso. Hindi siya agad lumapit. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga tagapagbantay, ang hardin ng mga nalimot, ang unang sinumpa, ang lugar ng katotohanan at ang huling pagsubok na humiling ng kanyang sariling buhay kapalit ng iba. Ngayon ay nasa kanyang harapan na ang layunin ng kanyang paglalakbay. Ngunit alam niyang ang pinakamahalagang pasya ay hindi pa niya nagagawa. Maya-maya ay muling narinig niya ang mahiwagang tinig. Mateo, kung kukunin mo ang singsing, magiging tagapag-ingat ka ng kapangyarihang hindi dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan. Dadalahin mo ang pasaning iiwasan ng marami. Tahimik siyang yumuko. Handa po ako. Unti-unti siyang lumapit sa pedestal. Maingat niyang iniabot ang kanyang kamay. Pagkahawak niya sa singsing ng paglaya, ay biglang kumalat ang isang mainit at banayad na liwanag sa buong silid. Ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Unti-unting naglaho ang puting liwanag at napalitan ng mga larawan. Nakita niya ang napakaraming taong naging biktima ng sumpa sa loob ng maraming salinlahi. May mga batang naulila, may mga magulang na nawalan ng anak, may mga magsasakang nawala ang kanilang kabuhayan, may mga taong namuhay sa takot dahil sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Isa-isang dumaan sa kanyang harapan ang kanilang mga mukha. Napaluha si Mateo. Ngayon ay lubos niyang naunawaan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng sumpa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang maliwanag na nilalang na nababalutan ng puting liwanag. Hindi makita ang kanyang mukha, ngunit dama ni Mateo ang kabutihan nito. Ikaw na ngayon ang tagapag-ingat ng singsing ng paglaya. Hindi ito pag-aari. Isa lamang itong pananagutang ipinahiram sa iyo. Tumango si Mateo. Paano ko po aalisin ang sumpa? Dadalhin ka ng singsing sa pinagmulan ng kadiliman. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang kapangyarihan ng singsing. Kailangan din ng dalisay na puso ng may hawak nito. Biglang nagsimulang manginig ang buong silid. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang puting liwanag ay tila nilalamon ng makapal na anino. Sa gitna ng kadiliman ay lumitaw ang isang napakalaking anyo. Hindi ito tao. Isa itong nilalang na nababalot ng maitim na usok. Sa dibdib nito ay may umiikot na itim na liwanag na tila walang katapusan. Malalim ang tinig nito. Ako ang kadiliman na isinilang mula sa kasakiman. Ako ang ugat ng sumpa. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa singsing, hindi na magtatagal ang iyong kapangyarihan. Tumawa ang nilalang. Marami na ang nagtangkang wasakin ako. Lahat sila ay nabigo. Tahimik na tumayo si Mateo. Hindi ako narito upang labanan ka dahil sa galit, kundi upang wakasan ang pagdurusang iyong idinulot. Biglang kumalat ang maitim na usok sa buong silid. Unti-unting lumitaw sa paligid ni Mateo ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay ang kanyang lola. Kasunod nito ay ang kanyang sariling pagkabata. Parang hinihila siya ng mga alaala. Narinig niya ang malamig na tinig ng nilalang. Iwanan mo ang bang lahat. Manatili ka rito. Gagamitin kita upang muling kumalat ang sumpa.
Ipinit ni Mateo ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga itinuro ng bawat tagapagbantay. Ang habag, ang pagsisisi, ang pag-asa, ang katotohanan, at ang sakripisyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang singsing ng paglaya. Hindi ito marahas na liwanag. Ito ay banayad, mainit at payapang liwanag. Unti-unti nitong tinabunan ang maitim na usok. Nagsimulang umurong ang kadiliman. Sa unang pagkakataon ay narinig ni Mateo ang tinig ng nilalang na puno ng sakit. Hindi! Hindi maaaring manaig ang liwanag! Ngunit lalo pang lumakas ang ningning ng singsing. Ang maitim na usok ay unti-unting naglaho. Kasabay nito ay lumitaw ang isang maliit na sinag ng puting liwanag sa gitna ng dibdib ng nilalang. Napansin iyon ni Mateo. Hindi pala puro kasamaan ang nasa loob nito. May natitira pang munting liwanag. Naramdaman niyang hindi ito kailangang wasakin. Kailangan lamang itong palayain. Tahimik siyang lumapit. Inilapat niya ang singsing ng paglaya sa dibdib ng nilalang. Kasabay noon ay kumalat ang napakaliwanag na sinag sa buong kuweba. Unti-unting naglaho ang maitim na usok. Nawala ang galit, nawala ang puot. Nawala ang sumpa na matagal nang bumalot sa napakaraming buhay. Naiwan lamang ang isang banayad na liwanag na dahan-dahang umakyat sa kalangitan ng kuweba. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Mateo na may isang huling tungkulin pa siyang dapat tapusin. Kailangan niyang bumalik sa San Isidro upang makita kung tuluyan ng napalaya ang kanyang pamilya at ang lahat ng taong matagal nang dumanas ng sumpa. Doon niya malalaman kung ang kanyang paglalakbay ay tunay nang nagwakas o kung may mas dakilang misyong naghihintay pa sa kanya. Matapos maglaho ang huling bakas ng kadiliman, nanatiling tahimik ang buong kuweba. Ang malamig na hangin na dati puno ng bigat at pangamba ay napalitan ng banayad na simoy na tila nagdadala ng panibagong pag-asa. Nakatayo si Mateo sa gitna ng malawak na silid habang hawak pa rin ang singsing ng paglaya. Ang puting batong nakaukit dito ay hindi na naglalabas ng matinding liwanag. Sa halip, ito ay kumikislap na lamang ng marahan na para bang natupad na nito ang layunin kung bakit ito nilikha. Maya-maya ay muling lumitaw ang huling tagapagbantay. Ngunit ngayon ay hindi na siya nakasuot ng maitim na balabal. Ang kanyang kasuotan ay naging puting-puti at ang kanyang mukha ay bakas ang kapayapaang matagal na niyang hinihintay. Natapos mo na ang ipinagkatiwala sa iyo, sabi niya. Umiling si Mateo. Hindi po ako ang nagtagumpay. Lahat ng nagturo sa akin ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. Ngumiti ang matanda. Iyan ang sagot ng taong tunay na karapat-dapat. Lumapit siya kay Mateo at marahang hinawakan ang balikat nito. Panahon na upang umuwi ka. Biglang nagliwanag ang buong kuweba. Unti-unting naglaho ang mga bulwagan, ang mga pintuan, ang mga lagusan, at ang mga sinaunang haligi. Nang muling dumilat si Mateo ay nasa paanan na siya ng matandang burol. Sumisikat na ang araw. Ang mga ibon ay masayang naghuhuni at ang hanging dumadampi sa kanyang mukha ay tila nagsasabing tapos na ang mahabang gabi ng kanilang kasaysayan. Agad siyang tumakbo pauwi sa kanilang kubo. Habang papalapit siya sa baryo ay napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang mga punong dati tuyot ay hitik na muli sa mga dahon at bunga. Ang mga bukiring matagal na ring hindi namumunga ay naging luntian. Ang mga taong dati may bakas ng pag-aalala sa kanilang mukha ay ngayoy nagkakangitian habang nagtutulungan sa kanilang mga gawain. Parang isang mabigat na pasanin ang nawala sa buong baryo. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nadatnan niyang nakaupo si Lola Bining sa harap ng kubo. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo. Mateo! Mahigpit siyang niyakap ng kanyang lola. Akala nito ay hindi na siya makababalik. Napansin ni Mateo ang kakaibang sigla sa mukha ng matanda. Ang dati nitong maputlang balat ay naging masigla.
Ang hirap sa paghinga na matagal na nitong dinaranas ay tuluyan nang nawala. "Lola," mahina niyang sabi, "natapos na po." Napaluha si Lola Bining. "Nararamdaman ko. Parang may napakalaking bigat na nawala sa aking puso." Hindi nagtagal ay kumalat sa buong San Isidro ang balitang nagbago ang lahat. Ang mga taong matagal nang pinahihirapan ng mahiwagang sakit ay unti-unting gumaling. Ang mga pamilyang nababalot ng alitan ay nagsimulang magpatawaran. Ang mga magsasakang dati walang maani ay muling pinagpala ng masaganang ani. Hindi maipaliwanag ng sinuman ang nangyari, ngunit dama nilang may isang malaking himalang naganap. Lumipas ang maraming araw. Isang hapon ay muling umakyat si Mateo sa matandang burol. Nais niyang pasalamatan ang mga tagapagbantay na gumabay sa kanya, ngunit pagdating niya roon ay wala na ang lihim na lagusan. Naging isa na lamang itong karaniwang burol na napapaligiran ng mga ligaw na damo at mga bulaklak. Ngumiti siya. Alam niyang hindi na kailangang buksan pa ang daang iyon. Natupad na ang layunin nito. Habang pababa siya ng burol, ay napansin niyang hindi na kumikislap ang singsing ng paglaya. Dahan-dahan niya itong pinagmasdan. Unti-unti itong naging isang ordinaryong gintong singsing. Nauunawaan niya ang kahulugan nito. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nananatili sa isang bagay. Nananatili ito sa taong marunong magmahal, magpatawad at magsakripisyo para sa kapwa. Sa sumunod na mga taon ay ipinagpatuloy ni Mateo ang payak na pamumuhay. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang naging paglalakbay. Hindi rin niya sinabi sa lahat na siya ang naging tagapagligtas ng kanilang angkan. Nanatili siyang magsasaka. Patuloy siyang tumulong sa mga nangangailangan. Naging gabay siya sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa. At sa tuwing may taong nagtatanong kung bakit tila napakapayapa ng kanyang puso, isang ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Alam niyang ang kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito ay dapat isinasabuhay. Maraming taon ang lumipas. Nang dumating ang kanyang katandaan ay ipinatawag niya ang mga kabataan ng baryo. Ikinuwento niya sa kanila ang kahalagahan ng kabutihan, katapatan, habag at pagpapatawad. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa mahiwagang singsing. Sa halip ay sinabi niya ang mga salitang lagi niyang pinanghahawakan. Ang pinakamabigat na sumpa ay ang kasakiman ng tao. At ang tunay na paglaya ay nagsisimula sa pusong marunong magmahal at magpatawad. Mula noon ay naging bahagi na ng kasaysayan ng San Isidro ang kwento ng isang lalaking hindi naghangad ng kapangyarihan kundi ng kalayaan para sa iba. At kahit lumipas ang maraming salinlahi, nanatiling buhay ang aral ng kanyang paglalakbay. Sapagkat ang tunay na himala ay hindi matatagpuan sa isang mahiwagang singsing. Ito ay matatagpuan sa pusong pinipiling gumawa ng tama kahit gaano pa kahirap ang landas na tatahakin. Wakas.